Alam po ninyo, di na may tago na talagang nagsisisihan, nagtutulakan, may kaugnayan sa responsibilidad o pananagutan sa pera ng mamamayang Pilipino. Ito po ang aking tingin matapos magsalita si Executive Secretary Lucas Bersamin, Little President, by the authority of the President po ang galaw niyan. Mga statement at kanyang ginagawa. Nasabihin niyang, clean your house first sa Kongreso. Matindi po yan. Linisin mo muna bahay mo. Linisin muna ang bahay mo. Para bang huwag kayong magmalinis. Huwag niyong ipasa sa ibang opisina o sa ibang bahay ang problema. Kayo mismo ang maglinis ng opisina niyo. Grabe. At yan ay sinabi, laman ng buong ng statement ni Lucas Bersamin. Ang tinamaan dyan, kung hindi man lahat, at kung meron kayong delikadesa, sa tingin ko, buong Kongreso. Under leadership ni Martin Romualdez. Kaya nga, sa tingin ko, ito na, at sana'y magtuloy-tuloy na. Na seryosong gawin at harapin ng Pangulo kahit masagasaan ng kamag-anak, kapatid, kapartido at anumang pinagkakautangan ng loob kung dahil dito sa kampanya laban sa korupsyon. Kasi alam mo, pagka inuna mo yung sarili mo, tiningnan mo ang sarili mo, nagsalamin ka, at kung anong nakita mo, yan ang sasabihin mo bago ang mukha ng iba, bago ang opisina ng iba, bago ang ibang tao, may kredibilidad sa tingin ko at kapanipaniwala. At hindi ka pwedeng balikan, manalamig ka kapag inuna mo ang bahay mo at sarili mo. Kung matino ka, may problema ka ba o wala? Yun ang ibig sabihin ng linisin mo muna bahay mo, ang bahay mo. Linisin mo muna bahay mo. Grabe. Clean your house first. Inuulit-ulit ko lang ho dahil kasi hindi pangkaraniwang statement niya. Galing sa Executive Department, Office of the President. Alam niyo kung bakit ginawa yan? Kasi pinapalabas at lumalabas sa mga hearing, Committee on Appropriations sa Kongreso, sinisisi ang Executive Department tungkol sa insertion. Ang insertion ay isa lang na pinanggagalingan ng graft in corruption sa mga proyekto ng ating pamahalaan, not only Department of Public Works and Highway. Kasi pag siningit, mayroong intensyong masama. Pag hindi kasama sa original na proposed budget ng Malacanang, at kung sino nagsingit nito, may personal interest. So, madalit sabi, pumalag ang Malacanang. Huwag nyo kaming pagbintangan. At ang sagot ng Malacanang, linisin muna ang bahay nyo. Ibig sabihin, alam na alam ng Malacanang ni Pangulong Marcos, Secretary Bersamin at ng buong Executive Department. May problema ang mga politiko, congressman. Sila'y meron din pananagutan, may pagkakamali, meron din posibleng korupsyon dahil sila nag-approve ng budget at sila ang nagsisingit. Matindi po ang epekto nito. Hindi po biro ito. Ito na ba ang simula ng labanan sa pagitan ng Executive Department at ng Kongreso? Mawawala na ba yung tinatawag natin co-equal separation of power between Executive Department, between Legislator? Palagay ko kung kinakailangan po gawin ito. Kung talagang gustong ilabas ang katotohanan na ang laging biktima paulit-ulit dekada na until now, korupsyon, pera ng mamamayang Pilipino. Nagpapasahan, kawawa ang taong bayan sa isyong ito. Hindi ho pangkaraniwang balita yan. Piko na ang Malacanang sa paghuhugas kamay, pagsasalba. Ngayon ang tanong, Mr. Speaker, paano mo sasagutin ito? Alam ng lahat ng Pilipino halos na ikaw ay kamag-anak, first cousin ka, speaker ka, kontrolado mo ang Kongreso. Pero ang sabi ng Malacanang, linisin nyo ang bahay nyo. Linisin nyo ang opisina nyo.
something wrong. Ibig sabihin, may problema sa inyo, may corruption dyan, kayo ang nagsisingit, kayo ang may problema, huwag niyong ipasa sa Malacanang. Yan ang ibig sabihin niyan. Nakakapagtaka nga po at yan ang binanggit ng lehislatibo dahil nga po bakit nila ituturo ang sisi sa ehekutibo. Alam niyo po, ito isang malaking hamon sa ating House Speaker Martin Romualdez, itong issue na ito ng korupsyon sa Congress. Dahil nga po, katulad niyan, itong si Saldico ay nasa labas pa po ng bansa at kumpleto daw po ito ng dokumento at ito daw po ay may karamdaman, may sakit. Kaya po ito ay lumabas ng bansa sa Amerika. Kaya po kumbaga para sa atin di ba? Parang ano, coincidence ba 'yon na umalis to ng bansa? Coincidence ba na nagkasakit ito? Kung kailan mainit ang usapin ng mga budget insertion, usapin ng DPWH official at mga contractor ay saka naman etong si Saldico ay nagkasakit. Di ba parang napaka sagwa lamang po nitong pangyayari na ito at parang tinatakasan tayo ni Saldico. Ngayon, ito isang hamon sa ating House Speaker na sana hindi tumatulad kay Arnie Tevez, hindi matulad kay Bantag o kay Roque na nawala na po at pagkatapos po ng ilang mga panahon diba, hindi po nabigyan ng hustisya ang kanilang mga kaso. Sana dito kay Saldico ay mabigyan ng katotohanan kung siya ba talaga ay may nagawang katarantaduhan sa budget ng bayan o malinis ang kanyang konsensya, diba? Siya po ay congressman ng ating bayan ngayon. Halal na opisyal ng bayan, diba? Kaya ito pong ginagawa ng Kongreso, sana marami naman mga congressman na matitino. Marami naman dyan mga kongresista na masasabi natin na para talaga sila sa bayan, para talaga sila sa kanilang mga constituents. Diba? Pero nasisira po ang imahe ng Kongreso ngayon dahil po sa ilang mga bulok na kamatis. At sana kahit po ito ay malapit sa Pangulo, malapit sa ating House Speaker, diba sana ay maliwanagan ang taong bayan dito po sa issue na ito. Sana po ay maiharap ni Speaker Martin Romualdez sa publiko ang katotohanan at mapagbayad ang mga tao, ang mga kongresista na meron pong kasalanan sa kaban ng bayan. Sana magawa yan ni Speaker Martin. Bago mo silipin ang ibang mukha mo muna. Bago mo silipin ang ibang opisina, yung opisina ninyo ayusin nyo. May problema. Ganun po ang mensahe niyan. Hindi na biro ito. Kaya nga, sa tingin ko, palasyo laban sa Kongreso, Kongreso laban sa palasyo na. Hindi natin pinag-aaway. Pero kung kinakailangan sila'y maglabasan ng kanilang alam sa isa't isa, para malaman ng taong bayan ang katotohanan tungkol sa kanilang pera, bakit hindi nila gawin? Maglabasan na sila ng katotohanan kung ano ang kanilang ginawa sa ating pera sa nakaraang mga taon at kasalukuyang taon at ang susunod na taon. Mahalaga ang public information na ang dapat makinabang sa totoong balita at kung saan napupunta ang pera nila ay ang mamamayang Pilipino. Hindi naman sa pagmamalaki. Yan ang ginawa ko. Bago ako bumatikos sa iba't na in-expose ko ang ibang katiwalayan sa pamahalaan, inuna ko yung aking pinagtatrabahuan na PCO, Channel 4. Kasi meron ding corruption dyan. Meron ding pagpapabaya sila. Meron silang walang mga panahon na walang ginawa. Kaya ako, hindi maganda yung facilities, gamit, benepisyo, opisina ng kabuuan ng Channel 4. Kaya yan ang ginawa ko. Pero hindi nila tanggapin. Napikon sila, nagbayat balat sibuyas sila. Ako ang binalikan. Hindi ko naman yung pagsisisihan. So tamang-tama itong galaw ng Malacanang.
Mini-expose ko yung kakulangan dyan sa PTV4 bago ko umalis. So may susunod pa. Ito ang ginawa ng Malacanang. Ngayon, pinalilinis muna yung kanilang sarili bago mag-akusa ang ating mga kongresista. Matindi po ang dating nito. Okay? Paki-like and share po ninyo itong ating topic kasi sa ngayong pong panahong ito, napaka-critical na sitwasyon. Mahigit na lang 2 taon ang natitira kay Pangulong Marcos. Yung kanyang legacy ito ay dapat kanyang pagtagumpayan sa suporta ng taong bayan. Dapat isa-isang tabi na natin ngayon ang takot. Isa-isang tabi natin ngayon ang utang na loob. Yung utang na loob, takot magsalita, takot maglumantad sa katotohanan, itabi na natin yan. Masyado na kung kawawa ang mamamayang Pilipino sa grabing korupsyon. Kailangan maging matapang na. Kailangan magsalita na. Kailangan manindigan na ang mga tao para sa katotohanan ng kailang pera na dekada na tayong inaabuso ng iilang tao sa gobyerno noon, gobyerno ngayon. Papalit-palit lang naman sila eh. Tapos ito na nga ang nangyayari. Nagsisisihan, lumalabo ang katarungan. Nagsisisihan, lumalabo kasing dilim ng sabaw ng pusit ang katotohanan kapag napapasahan. Kaya kayong mga mamayang Pilipino, paghandaan natin ito. Samahan natin ang nagsasabi ng totoo, may paninindigan para ho sa kaliwanagan. Ang nagnanahimik, walang pakialam, ayaw makialam, patuloy kayong pagsasamantalahan. Tandaan niyo sinasabi ko. Karapatan ng kahit sino ipaglaban. Tama po yun, di ba? Talagang dapat po na magkaroon ng legasiyang may iwan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Legasiyang malinis, legasiyang tatanim o tatatak sa utak ng ating mga kababayan, ng mga Pilipino, na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay merong ginawang mabuti sa bayan. Hindi katulad ni Digong na ang legasiya ay puro korupsyon, gurguran, pagnanakaw sa kaban ng bayan, pananakot. Yan ang ginawa ni Digong, pagmamanipula. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, kapag napagtagumpayan po niya ang laban na ito ng korupsyon dito sa ating bansa, sigurado ko ang legasiyang iiwan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay talagang tatatak sa mga Pilipino. Ngayon, paano po mangyayari yan kung meron pong humahadlang, merong hadlang o merong balakid, merong problema, merong asungot sa kanyang iiwanang legasiya? 'Di ba? Kung meron pong mga tao na ang inuuna ay mga pansariling interes at pagprotekta sa kanyang mga kaalyado, sana po ay hindi si Speaker Martin Romualdez yan. 'Di ba? Tayong lahat ay umaasa na ang magpinsan ay magtutulungan para po sa iiwanang legasiya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil kapag po ang ating House Speaker ay hindi po kasama ng ating Pangulo sa ginagawa niyang paglilinis sa korupsyon sa ating bayan, napakahirap po para sa kanila na magpatuloy at kumbaga maging magkaalyado, magkadugo para po mapaglingkuran ang taong bayan. Ako'y umaasa kay Speaker Martin Romualdez na talagang hindi niya kukonsintihin ang mga kongresista na siyang meron pong kinalaman dito sa nangyaring korupsyon sa DPWH, mga budget insertion at mga kung ano-ano pa po na mga bagay na dapat ay malinis o hindi po mabahira ng kahit anumang kontrobersya. Kaya sana po, 'di ba, kay House Speaker Martin Romualdez, sana po maipakita po ninyo sa mga Pilipino na kayo po ay nakarapat-dapat at nararapat po sa inyong posisyon, at yung inyo pong naipakita noong 19th Congress, ngayon pong 20th Congress ay inyo pong maipakita pa din sa amin at mapatunayan sa amin na kayo po ay karapat-dapat na House Speaker ng ating Kongreso, 'di ba? Ng Kongreso. Sana talaga, 'di ba, ay hindi po masira ang pagkakatinginan
ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ng kanyang pinsan na si Romualdez. Ito po yung isang malaking pagsubok para kay House Speaker Martin Romualdez. Sana hindi maging PBBM versus House Speaker. Sana wag po mangyari yan. Kasi alam nyo po, kapag hindi po sinang-ayunan ng ating House Speaker si PBBM sa laban ng korupsyon at poprotektahan niya ang kanyang mga tauhan, kaibigan, kasamahan sa Kongreso, hindi po maisasakato para ni PBBM ang kanyang advocacy. So, ang atin pong panalangin, maging patas at mabigyan ng hustisya ni House Speaker ang budget ng ating bayan. So, yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Thank you Sir Mike Abe sa lahat po ng inyong mga video na aking nireaksyonan. Thank you po sa inyong kumbaga pagsuporta din sa aking vlog. Thank you po Sir Mike Abe. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.